ang lahat? Sabi nga daw, hindi tayo pwedeng pumunta sa sa event na hindi makukuha yung purpose ng event na yon. Kaya buksan po natin ang ating puso, isipan at malawak na pangunawa. At tinatawagan ko po ang gagamitin ng ating Diyos para sa araw na ito, para ihayag ang kanyang salita. Walang iba po kundi si Brother Arnel Deloria. Yes, God. So ako po ulit, no? Dugtungan ko yung testimony ko. Pero bago yun, testimony muna ng ating prophet na si Moses. So, kilala niyo naman si Moses, di ba? Sino bang di nakakilala kay Moses? Yan. Yan. So, sa ating pong story ngayon, dito po natin makikita kung paano po si Lord kumilos sa mga sitwasyon na para po bang nasa dead end na tayo. Naranasan niyo po ba yung malagay sa sitwasyon na parang wala na, hindi ka na makakalaban, hindi ka pa makakatakbo. So, and it's either hindi ka na, baon ka na, wala ka nang gagawa, wala ka nang pwedeng gawin, hindi ka pa pwedeng, wala kang aasahang tulong, talagang ikaw lang ang talagang magdadala o maghaharap ng problema na kasalukuyang nasa iyo. So, ito po, isa pong istorya na ito, na makaka-relate po yung bawat isa sa atin na nasa parang dead end na ng buhay nila. So, ayan. So, basahin po natin ito, yung sa Exodus. Yan, basahin po natin sa Exodus verse 14 to 13. Sabi dito, Moses answered the people, "Do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." So, madalas naghahangad tayo ng mga himala sa buhay natin. No? Na makita natin kahit minsan na, Lord, kumilos ka naman. Gusto ko namang maranasan na makita naman yung pagkilos mo. Gusto ko naman maranasan na yung mga himala na napapakinggan ko, mangyari naman sa buhay ko. Diba? Lagi ako nakakarinig ng magandang testimony na ginawa mo sa kanya. Bakit sa akin wala? Lord, anak mo rin ba? Anak mo rin naman ako, di ba? Diba? So, minsan may mga hinahangad tayong gano'n na minsan, Lord, gusto ko naman makakita ng mga bagay na maaari kong masabi na talagang totoo ka, talagang buhay ka. So, ito pong natin is about po sa deliverance na kaya pong gawin ng Diyos. So, deliverance. So, ayan, deliverance is here. Ayan. So, ang tema po pala natin is the power of stillness in the wilderness when pursuing God's promises. So, nakakatuwa dahil kay hapon lang to binigay ni Nanay yung tema na to. At buti na naman na biyaya ni Lord, nagbigay naman siya ng mensahe about dito at napakahalaga po ng salitang deliverance. Yung pangalan po na mismong ng ating Panginoong Jesus na Joshua o Jesus, sa Hebrew po Joshua, which means deliverer. Yun po yung pinakapangalan niya. At pinaka-purpose po ni Jesus Christ ay nasa kanyang pangalan mismo, which is to deliver us. So si Moses po is a type of Christ. Siya po yung Jesus Christ nung panahon niya, nung panahon ng Old Testament. So sa paraan, So in Old Testament, Moses proclaimed deliverance from Egyptians' oppression and slavery. So alam po natin nung panahon nila, napakagrabe po ng pang-aalipin na ginagawa sa kanila nung mga Egyptians. So sobrang pagpapahirap, maaaring nagtatrabaho sila 12 hours a day sa initan, tapos kulang yung sahod, maliit lang. Naranasan nyo na bang mag-work ng ganun? Na 12 hours tapos ang sahod nyo wala pa sa minimum? Ayan, ako naranasan ko po yan. So dati 350 pa lang, yung construction pa lang ako. Ang dami naming hinahakot sa mula first floor hanggang 8th floor, hinahakot namin yung mga hollow blocks.
Minsan dinadaan muna namin sa 4th floor. Tapos one time, alam nyo, nagpahinga lang ako. Tapos yung mga kasamahan ko kumain. Akala nung forma namin, nagtago daw ako. Hindi daw ako tumulong. Pero ginawa ko lang naman, nagpahinga lang naman ako saglit. Tapos nakalimutan ko sila umalis. So, pinagalitan ako ng forma namin. So, biruin mo, sa halagang 350, makakarinig ka pa ng pagalit, no? Mas sermonan ka pa. Tapos, pagod na pagod ka na nga, di ba? So, ayan yung gano'n. Mas matindi yun. Kung tutusin, wala lang yun sa kalingkingan ng mga nararanasan nung panahon ng mga Israelites nung panahon niya. Kaya naman, nangyari yun, hindi lang 1 years, 2 years, 400 years po sila naging alipin. So napakahabang panahon sila naging alipin ng mga Egyptians. At eto na yung gospel, eto na yung deliverance na gustong gawin ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Yan. So yan, in Old Testament, proclaim deliverance is execute by Moses. Si Moses yung ginamit para i-deliver yung mga Israelites sa kamay ng Egyptians. So, nung na-deliver na sila, gumamit ang Diyos, bago yun, gumamit ang Diyos ng saring mga sakuna, salot, may mga namatay na panganay, di ba? Kung napanood nyo po yung istorya ni Moises bago nangyari yung deliverance. Bago sila pinayagang umalis ng Ehipto, maraming ginawa ang Diyos. Di ba po? So ngayon, yung nakaalis na sila sa Ehipto, binigyan na sila ng kalayaan ng mga Egyptians. Sobrang saya nila, syempre. Kayo ba naman makalaya na sa employer nyong grabe magpahirap sa inyo, tapos meron nakaabang na promises na mas magandang trabaho, di ba? So yun, meron na silang kalayaan, binigyan na sila ng freedom. So sobrang saya nila noong mga panahon na to. Bago dumating sila sa isang lugar na tinatawag na sa Red Sea. Ayan, nandun na sila sa dagat. So dead end. So kung kayo nandun sa sitwasyon na yun, ma-imagine ninyo, ang saya-saya natin dahil nakalaya na tayo sa pagkaalipin at may magandang pangako sa atin ng Diyos. Tapos, pagtingin mo, makikita mo, nasa isang kang lugar na kung saan parang isang lugar ng katapusan o hangganan na para bang, akala ko ba pag sumunod ako sa inyo, magiging maayos na yung lahat. Bakit nandito ako sa kalagayan ko ngayon na para bang nasa pingit na ako ng kamatayan? O bakit napakabigat nitong kakaharapin ko? Biruin mo, dagat, paano namin tatawirin yan? Moises, anong pinagagawa mo sa amin? Ba't mo kami dilanala dito? Nagsimula na silang magreklamo. Wala na bang mapaglibingan sa amin sa Ehipto at dito mo kami planong ilibing? Yan. Sige po, magsiyo po muna tayo. And welcome po ulit, nanay. Yan. Sino po sa atin yung ganito na pagka nandun na sa mga sitwasyon na parang nasa kagipitan na nagtatanong sa Diyos, Lord, akala ko ba pag tinanggap kita magiging okay na ang lahat? Bakit nandito ako sa hangganan na to? Bakit nandito ako? At ang masakit pa nito, bukod sa nandun na sila sa lugar na parang wala na silang tatawiran o pupuntahan, corner na sila, meron pang humahabol sa kanila ang mga Egyptian army na plano silang patayin. So nasa gitna sila ng isang hangganan na masasabi nating tatapusan nila, pag tumawid sila, mamamatay sila, at meron pang mga kalabang humahabol sa kanila. So kung kayo po yung nandun, anong gagawin nyo? Dalawa lang kung it's either lumaban kayo or tumawid kayo doon, magbakasakali kayo, lalangoy kayo. Diba? Ganun lang yung magiging magiging desisyon natin, dalawa lang. It's either to fight or to flight. Lumaban o tumakbo. Kaso ang problema, kahit ano yung piliin nila sa dalawang yun, ang kakauwian nila isa lang, kamatayan. Unang-una, yung mga Egyptian army, equip po ng mga sandata, pampatay sa kanila. Abang sila,
karga nila yung mga anak nila, dala-dala nila yung mga kagamitan nila, wala silang kakayanan lumaban. Buong buhay nila, alipin lang sila. Ang kaya lang nilang gawin ay maaaring magbuhat ng bato, gumawa ng bato, yun lang. Di nila alam kung ano lumaban. So kung lalaban sila, patay sila. Kung tatawid sila sa dagat na pula, Red Sea, patay pa rin sila. So binigyan sila ng isa pang pagpipilian ng Diyos. Wala kayong pagpipilian, pero eto ang gagawin nyo. Yan. Ayan, sabi dito, yan nga sa binasa natin, do not be afraid. Stand firm, you will see the deliverance the Lord will bring you today. So, ito po yung una nating pointers. So, una po is yung stillness. Ito po yung inutos sa kanila. Yan, stillness. So, hindi kayo tatakbo, hindi rin kayo lalaban. Anong gagawin nyo? Mananatili lang kayo. Mananatili lang. Ito yung pangako ng Diyos, ako ang lalaban para sa inyo. So, madalas sa mga, just observe. Ito lang yung gagawin nyo, manatili kayo. Pag-observe, tingnan nyo, you will see. Sabi niya dito, you will see. The deliverance of the Lord will bring you today. Pagmasdan nyo, mag-observe kayo kung paano ko kayo ililigtas. Ayan sabi ng Panginoon sa kanila. Wala kayong ibang gagawin. Ayan. So sometimes yung mga kabiguan natin, hindi dahil kay Lord eh. Madalas yung kabiguan natin, pinipilit nating labanan yung mga bagay na hindi dapat nananatili lang tayo. Dapat hinahayaan lang natin si Lord. Madalas yung nabibigo tayo sa trabaho, sa relasyon natin, sa kung ano man mga bagay. Kasi pinipilit natin gawin yung bagay na hindi naman dapat natin, dapat lang naman nating ibigay pagkatiwala sa Kanya. Pinipilit nating lumaban, pinipilit nating sumagot. Ako, naranasan ko sumagot sa manager ko, pero nirebuke ako ni Lord doon. Sinabi, dapat nanatili ka lang anak. Dapat hindi ka na lang nagsalita o nagbuka ng bibig. Hinayaan mo na lang ako. At yun, nagsorry ako. Nagsorry ako sa boss ko, naging ayos kami. Pero talagang will na ni Lord na mag-resign ako. Kaya nakapag-resign ako, yun, nakita ko kung paano ako diniliver ni Lord. Dahil inisip ko, pag nag-resign ako, wala na kami source of income. Pero yun, nakita ko. Marami akong mga naging client, yung kita ko dati sa gym na pinagtatrabahuan ko, dumoble. Ngayon, part-time lang ako, pero kumikita ako ng doble at the same time, nababantayan ko yung mga anak ko. Nagiging full-time ako sa kanila. So, ganun pinakita sa akin ni Lord. Yung kapangyarihan ng pananatili, manatili ka lang. Tapos ngayon, nabalitaan ko yung gym nagsara. Yung manager ko, wala pa ring trabaho ngayon. Tingnan nyo, di ba? So, hindi ko naman kinakasaya yung nangyari sa manager ko. Gusto ko lang ipaalam kung ano yung magiging benepisyo ng pananatili at kung paano mo ma-expect kung paano kikilos ang Diyos sa mga taong sa mga sitwasyon na parang hindi pabor sa'yo. Sa mga taong nagiging kaaway mo, pagmasdan mo kung paano ka ni Lord ipagtanggol sa kanila. Pagaya na lamang doon, pinagtanggol ako ni Lord doon, nalugi yung gym, nawalan siya ng trabaho. Dahil sa dami ng mga sinabi niyang masasakit sa akin na ako pa mismo nang hingi ng tawad sa Kanya. So, ganun po kabuti ang Diyos sa ating pong buhay. Ganun po ka makapangyarihan yung pananatili. Kahit pagka may mga times na gusto mo na talagang sumagot, gusto mo nang manakit, gusto mo nang maglabas ng sama ng loob, ito yung ano sa'yo ni Lord, manatili ka lang. Hayaan mo akong kumilos sa bagay na yan. Huwag ka nang maglaban. Sumuko ka na lang. Sumuko ka na lang sa akin. Ang pananatili, it requires submission talaga. Kailangan talaga mag-submit ka kay Lord. It requires patience. Kailangan talaga maging pasensyoso ka. Habaan mo talaga yung pasensya mo. Yan. And it requires trust. Kailangan talaga fully nagtitiwala ka. Na talagang alam mo na yung Diyos ay may kayang gawin.
Na hindi siya bulag sa mga bagay na nangyayari at nararanasan mo. Kaya ba natin magtiwala kay Lord ng ganon? Kaya ba natin manatili? Amen. Yan. So pangalawa po, stand firm. Ito po yung inutos sa kanilang gawin. So ang deliverance po ay matatanggap natin kapag din nag-stand firm tayo. So kagaya po nito, yan. So stand firm and you will see. So tumayo ka, tumindig ka, at pagmasdan mo. Instead na mag-overthink ka, instead na lagi mong isipin yung bagay na yun, tumayo ka, pagmasdan mo, stand firm, magpakatatag ka. Yung ibig sabihin, magpakatatag ka. Panghihinaan ka ng loob. Pag habang tinitingnan mo yung mga bagay na to, habang tinitingnan mo yung sitwasyon, yung mga nangyayari sa'yo, habang pinagmamasdan mo yung bills ng kuryente nyo, yung mga bayarin, yung mga problema nyo sa school, habang pinagmamasdan mo kung paano ka niluloko ng jowa mo, kung meron man, manatili ka lang. Stand firm, magpakatatag ka lang. Habang inaapi ka, magpakatatag ka lang. Panghihinaan ka ng loob, matatakot ka. Kasi nga, kahit sila natakot eh. Pero ang sabi ni Lord, don't be afraid. Stand firm. Imbes na magtakot ka, tumayo ka. Pagpakalalaki ka. Panindigan mo. Tayuan mo. Huwag kang tutumba. Huwag kang magpapakita ng kahinaan. Stand firm. Tatagan mo yung pagtayo. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-overthink. Huwag kang mag-overreact. Huwag kang mag-give up. Huwag kang susukop. Tayo lang sa lahat ng problema. Hayaan mong ikaw yung nag-iisang taong nakatayo habang yung iba nakikita mong bumabagsak. Sa mga problema nila, sa mga nangyayari sa buhay nila, hayaan mong ikaw yung manatili makatayo. At kung nakikita nila na may isang tao nakatayo sa kabila ng mga nangyayaring problema, ay magiging magandang liwanag ka. Magiging magandang ehemplo ka na, kung kaya niya makatayo sa mga problema na yan, kaya ko rin. Naranasan niya yung mga bagay na to, mas matindi pa pala yung problema niya sa akin, pero nakatayo pa rin siya, nagpapatuloy sa Panginoon. Gusto kong maging kagaya ng taong to. Gusto ko rin tumayo. Kahit yung mga, sa sitwasyon na to, dapat bumigay na ako. Dapat sumuko na ako. Yung anxiety po ay totoo. Yung depression po ay totoo. Yung suicide thoughts po, totoo po lahat ng yan. Lahat po yung naranasan po ng inyong mga lingkod. Lahat ng mga leaders na tumatayo dito, naniniwala ko naranasan nilang lahat ng yan. At ito yung naging dahilan na nakakapaglingkod kami, nakakapagpatuloy kami kay Lord, nakapag-serve kami sa Kanya, dahil doon, naranasan din namin yung pagliligtas ni Lord, yung deliverance niya. So, ito po, yung deliverance, it requires to stand firm. Kailangan po nating tumayo ng matatag. Magpakatatag. Ito po yung pinaka-magandang halimbawa. So, pangatlo po is, eto na. So, habang tayo nag-aantay sa Panginoon, nag-go-observe, tumatayo ng matatag, meron pong command sa atin si Lord. Ito po yun. To cross over. Why are you cry out to me? Move on. Ayun sabi sa kanya ni Jesus, ni God kay Moses. Bakit ka umiiyak sa akin? Anong ginagawa mo, Moses? Ano ngayon kung nandyan na kayo sa may dagat na pula? Ano ngayon kung dead end na yan? Wala kang gagawin? Binigyan kita ng kapangyarihang ilid sila palabas dyan. Di mo na kailangan tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, anong gagawin ko? Moises, binigyan kita ng command kung anong dapat mong gawin. Ilid mo sila, itawid mo sila, at ang utos sa'yo, di mo kailangan umiyak, di mo kailangan anong inutos sa'yo, mag-move on ka. Kung magpatuloy ka, kumilos ka, huwag kang manatili dyan. Kumilos ka. Kung meron mang dagat dyan, tawirin nyo. Kung meron mang bundok dyan, akyatin nyo. Kung ano man yung nakaharang dyan, tawirin nyo. Dahil sabi ng Panginoon, ayan, sabi niya dito sa verse, tell the Israelites to move on.
Raise your stuff. Yeah, minsan kung isa sa mga way para tayo makalampas sa dead end o magkaroon ng kalayaan, breakthrough, is to just stretch our hands to God. Ibigay natin itaas natin ang ating mga kamay. Just raise our hand to God and give ourselves to Him, and let's see kung anong gagawin niya, kung paano niya hahatiin ang dagat. Kung paano niya bubuksan yung daan na akala mo wala nang patutunguhan. Yan. The dead end is your breakthrough. Ulitin ko the dead end is your breakthrough. Yung akala mong hangganan, yung para sa iba, yun yung hangganan nila, para sa iyo breakthrough pa lang yun. Yung pa lang yung simula para sa iyo ng kalayaan mo. Before nung nagkaroon ako ng first girlfriend ko, tapos naghiwalay kami, inisip ko katapusan na ng mundo. Sabi ko, di ko gusto yung ganitong pakiramdam. Parang wala na akong pag-asa. Parang wala nang magmamahal sa akin. Ganon, di ba? Pagka nagkaroon ka ng unang breakup, naranasan mo unang breakup, parang inisip mo, wala nang pag-asa ang buhay ko. Pero, hindi mo alam na yung palang breakup na yun o yung palang heartbreak na yun, minsan is simula pala ng breakthrough mo. Yung palang natanggal ka sa trabaho, hindi pala yun yung katapusan. Yung pala simula lang yun ang breakthrough mo. Yung nawalan ka ng mahal sa buhay, akala mo yun ang katapusan ng mundo. Pero hindi mo alam yung pala yung simula pa lang ng breakthrough mo. Diba po? Nawalan po kami ng nanay. Sabi ko nun, Lord, nawalan na ako ng girlfriend, nawalan pa ako ng nanay. Katapusan na talaga, Lord. Hindi na talaga. Wala na talaga. Sabi kong ganun. Pero hindi ko alam na yung pala yung umpisa ng breakthrough ko. Yung pala yung umpisa na kung saan ko mas mararanasan ng Diyos. Mas makikita ko yung pagkilos niya. Yung ko pala makikita kung paano ni Lord hahatiin yung dagat. Ibig sabihin kung paano ako ni Lord ibabalik o mas ililid pa sa napakagandang plano niya sa buhay ko. Doon pala ako magkakaroon ng purpose. Yung akala mo katapusan na, yung pala yung simula. So cross over that Red Sea. That Dead Sea is meant for you, breakthrough and freedom. Yan yung ibig sabihin po nun is yung kalayaan mo. Ito yung maghahati. Yung Red Sea na yun, ito yung maghahati. Ito yung mamamagitan. Para sa iyong mga kaaway at para sa plano ng Diyos sa buhay mo. So kung wala yung Red Sea na yun, wala pong harang sa mga kaaway. So yung Red Sea na yun, yung hangganan na yun, hindi talaga para patayin ka. Yung nangyari na yun sa buhay mo, hindi pala yun para ibaon ka o wasakin ka o talagang mapahama ka. Yung hangganan pala na yun is isa pong dibisyon para mailayo ka sa mga kaaway. Ilayo ka sa nakakasira mong pagkatao. Yung dati, sobrang yabang mo dahil nasa iyo na lahat. Tinanggal ni Lord sa iyo lahat, naging humble ka. So nahiwalay ka sa makasalanan mong ikaw at napunta ka dun sa isang lugar na kung saan malaya ka, maraya mong mararanasan ng Diyos. Dun sa mas better na ikaw. Sa best version na ikaw. Sa ikaw na hindi mo pa nadidiscover, ganito pala ako. May kakayanan pala akong maging ganito. Kaya ko palang tumulong sa iba. Kaya ko palang maging humble. Kaya ko palang hindi magmura. Kaya ko palang hindi tumigil sa bisyo. Kaya ko palang huminto sa paninigarilyo. Kaya ko palang huminto sa pagdadrugs. Ako po, ganyan po yung mga experience ko. Akala ko hindi ko na kayang huminto sa bisyo, sa pagdadrugs, sa grabing pag-inom. Sa gabi-gabing pag-inom, pagpupunta ng mga club, hindi ko inisip na makakaya ko pala na lumayo doon. Pero dahil doon sa naranasan kong parang near-death experience ko matatawag, na yung bang nandun ako sa kalagayan na parang wala na to Nawala na ako ng lahat Nawala yung trabaho ko, nawala yung girlfriend ko, nawala yung mama ko. Tapos, ano pang dahilan? Ba't ako naririto? Lord, kunin mo na ako. Kung para ako sa'yo, kunin mo.
Kung masayo ako mapupunta, pag nawala ako ngayon, kunin mo na ako. Pero yun pala yung simula pa lang, kapatid. Nandun kasi sitwasyon na yan na parang wala nang pag-asa. Simula pa lang yan. So bago lumabas yung best, kailangan mong pagdaanan yung worst. Yan. Bago lumabas yung best, bago mangyari yung bagay na talagang masasabi mong best, kailangan mo maranasan yung worst. At yun yung worst ko na nangyari sa buhay ko. At ngayon nararanasan ko yung best na pinapangako ng Diyos sa akin. So lahat po tayo makakaranas po nito. Lahat po tayo ay talaga nakatakdang maranasan yung worst bago natin ma-experience yung napakagandang deliverance ng Diyos, pagliligtas ng Diyos. So wag po tayo matakot sa Red Sea. Wag po tayo matakot sa mga kaaway. Dahil lahat sila ay magiging kasangkapan lang ng Diyos para makapakita sa iyo kung gaano siya makapangyarihan. Kung ano yung kaya niyang gawin, kung paano siya kumilos. It's about the movement of God. It's not about your problem. It's not about the hindrances. It's about the movement of God. Lahat to patungkol sa pagkilos ng Diyos. Hindi to patungkol sa nakaraan natin, sa dating tayo. Hindi to patungkol sa atin, actually. Lahat ng mga pinaranas ng Diyos sa akin, hindi yung patungkol sa akin, kundi patungkol sa pagkilos niya. At nandito lang din po ako para po magpatotoo sa mga bagay na yun. Yan. Fear is our automatic response in situation in the middle of life and death. So madalas yung pinaka-automatic o yung pinaka-natural na tayo pagka nandun na tayo sa sitwasyon ng life and death, nandun tayo sa kalagitnaan. Takot yung nangingibabaw sa atin, di po ba? Takot. Biruin mo, imagine niyo nandun kayo sa kalagayan na yun. May dagat, may mga humahabol sa inyo. Anong mararamdaman nyo? Takot, syempre. Wala kayong ibang mararamdaman doon. Di kayo makakaramdam lang sa'yo doon. Di kayo makakaramdam ng doon. Di nyo pwedeng tawanan yun. So, takot lang talaga mararamdaman natin doon. Kahit ako, ayoko maranasan yan. Na, ayun, nandun ka sa ganung kalagayan. Pero, ayan, yung takot na yun, doon mo madidiscover. Doon mo madidiscover yung talagang, at doon mo ma-appreciate yung pagliligtas ni Lord. Hindi mo ma-appreciate yung iligtas ka ni Lord sa mga bagay na hindi ka naman kailangan iligtas. Hindi mo ma-appreciate yung gagawin ng Diyos sa buhay mo kung busy ka sa ginagawa mo sa buhay mo. Hindi mo ma-appreciate o hindi mo papahalagahan yung mga bagay na gagawin ng Diyos. Yung kaligtasan na binibigay ng Diyos, yung grasyang binibigay ng Diyos kung hindi mo alam na kailangan mo yun. So, ito po yung kwento po ni Moises na ito, parallel lang po o kahalintulad lang sa ginawa ni Jesus sa ating kasalukuyan o sa New Testament. So, ang ating pong Moises sa ating pong New Testament is si Jesus Christ. Kaya sinabi ko, Moses is a type of Christ. So, dito natin ma-appreciate kung ano yung ginawa ni Jesus Christ nung siya'y naparito. Yan. So, sa Old Testament, yan, pinangako si Moises, dineliver sila sa kamay ng mga Egyptians. Sa pag-aalipin, sa pang-aapi sa kanila, dun sila dineliver. Sa New Testament po, dineliver tayo ni Jesus sa oppression, sa sickness, sa possession. Nung mga panahon niya, napakaraming possess na masasamang espiritu. Yung mga akala nyong baliw na nakikita nyo sa daan, akala nyo baliw yung mga yan? Possess yung mga yan. Possess sila na masamang espiritu. At yung mga baliw yung panahon ni Jesus, hindi tinuturing na baliw yun. Tinuturing sila ng mga may sapi. And so panahon ni Jesus, maraming baliw, maraming may sapi. At lahat ng yun ay pinalaya niya. So, si Moises pinalaya sila sa Egyptians, si Jesus pinalaya tayo sa mga pangalipin na masamang espiritu. Si Moises pinalaya sila sa mabibigat na trabaho. Si Jesus pinalaya tayo sa sakit at karamdaman at sa kamatayan.
maging sa kamatayan, pinalaya tayo ng Panginoong Hesus. Ang panahon ni Moises, yung panahon niya pinangako sa kanila yung promised land. Na mapapasa kanila yung napakalaking lupa at napakasaganang lupa ng Kanaan. Sa panahon natin, sa New Testament, pinapangako sa atin ay yung kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Hindi tayo pinangakuan ng magkakaroon tayo ng masaganang bansa. Pinangako sa atin ay bagong bansa. Kaharian ng Diyos ang pinangako sa atin. So nakikita nyo yung difference? Sa kanila, lupang pangako lang. Dito sa mundo, may hangganan. Nasasakop na ano pa rin. Pero yung pinangako sa atin isang kaharian ng Diyos na kung saan hindi kailanman masasakop, hindi kailanman masisira, hindi kailanman maghihirap, laging sagana. Kaharian ng Diyos na pangwalang hanggan. Ito yung pinangako sa atin ni Jesus. So yung panahon nila, in-expect pa rin nila, kaya nila pinatay si Jesus, in-expect nila palalayain lang sila sa mga umaapi sa kanila sa bansa nila. Palalayain lang sila sa Romano, kaya pinangako nila si Jesus. Hindi nila na-appreciate o hindi nila na-realize na yung pangako ng Panginoong Hesus ay kaharian ng Diyos para sa kanila. Kahariang hindi nasisira. Masyado silang na-stuck dun sa kanilang relihiyon, sa kanilang kagustuhan makalaya sa pananakop sa kanila ng mga Romano, pang-aapi sa kanila. Nakalimutan nila yung pinaka-the best na bagay na pinangako ng Diyos sa kanila. So wag natin hayaan na yung napakaliit na pangako ay pagpapalit mo sa napakahalagang pangako sa iyo ng Diyos. Kung may nangako sa iyo na isang bagay, timbangin mo, ito bang bagay na to ay makakapagpalayo sa akin sa pangako ng Diyos? Mari may nangangako sa inyo dyan, pero timbangin natin. Kung yun ba kung yun ay magiging hadlang siya para makamit mo yung pangako ng Diyos, huwag mong tanggapin. Yan. While Moses delivered them, ayan. Dito tayo sa kung si Moses, yan. Kung si Moses, diniliver sila mula sa pag-aalipin, si Jesus, diniliver tayo sa sa mga mapang-aliping masamang espiritu. Then, yung si Moises, nire-requires yung batas ng Diyos. Noong panahon ni Moises, merong batas na nire-required para mapanatili yung pangako ng Diyos. Para makarating kayo sa lupang pangako, merong batas na kailangan nyo sundin. Diba? Bago nyo maranasan yung lupang pangako. So may kondisyon, conditional pa yun. Yun na nga lang yung pangako lupang pangako na nga lang, conditional pa, kailangan pa may batas na sundin. Diba? Kasi pag di nyo nasunod, pagtatabuyan kayo, hindi na kayo mapapabilang sa mga bayan ng Diyos. So sa panahon ni Jesus Christ, eto yung kakaiba. Dito sa panahon ni Jesus Christ, it just requires faith. Faith lang yung kanyang ine-expect sa atin. Piruin mo dun sa panahon nila, kailangan sundin mo yung batas, pero sa pangako ng Panginoong Hesus, para makamit ito, ang kailangan lang faith. Faith lang yung kailangan. So check natin kung may faith ba tayo sa Panginoon. Dahil yun lang yung kailangan niya. Di siya nagre-require nung anumang bagay, pananampalataya lang. So sa Old Testament, sa panahon ni Moises, kamatayan. Kamatayan yung magiging kaparusahan o yung reward para sa mga susuway. So may reward, kamatayan para sa mga susuway. Pero sa panahon ni Jesus, pangako niya ay buhay na walang hanggan sa mga mananalig sa Kanya. So sino mas gusto nyo? Si Moises o si Jesus? Ay Jesus tayo. Mas napakaganda ng pangako sa atin sa panahon natin. Kaya sabi napakapalad natin sa generation natin dahil nakita natin at nasaksihan natin yung pangako na yun. Yan. Eternal life, ito yung pangako sa atin. Yan, to have access, para magkaroon tayo ng access sa eternal life, kailangan natin ang grasya ng Diyos. So, yung magdi-deliver sa atin mula sa kamatayan, mula sa kapahamakan, mula sa nire-required na kabayaran, which is yung kamatayan. Di ba? Sabi sa Bible, the wages of sin is death. So,
Ang nire-require sa atin is kamatayan. So para tayo magkaroon ng access sa eternal life, kailangan natin ng grasya ng Diyos. Ano yung grasya ng Diyos? Yung habag, yung awa ng Diyos. Ayun yung kailangan natin. Kailangan natin ang awa niya at ang habag niya. Para magkaroon ng access dun. Pero bago tayo magkaroon nga ng access dun, bago natin matanggap yung grasya ng Diyos, we should first realize how holy and righteous God is. So hindi mo makakamtan o hindi ka masisecure, hindi ka maliligtas ng grasya ng Diyos. Hindi ka maliligtas ng grasya ng Diyos kapag hindi mo na-realize kung gaano siya kabanal. Kung gaano siya katapat. So, kailangan mo munang ma-realize, grabe pala yung grasya ng Diyos. Kaya sinimulan natin yung ating sharing o yung ating mensahe about kay Moises. Para makita natin, dahil sa istorya ni Moises, makikita natin kung gaano yung pinarusahan ng Diyos yung mga nagkasala. Dahil siya ay banal. So, kailangan muna natin ma-realize, gaano kabanal ang Diyos. Diba? Sa panahon niya, bawal lumapit dun sa bundok na kung saan naroon siya. Dahil may lumapit lang dun, babatuin hanggang mamatay. Doon sa panahon niya, mahawakan mo lang yung Ark of Covenant, mamamatay ka. Ganun ka banal, ganun ka ang Diyos. Kailangan natin ma-realize yun. At kailangan natin malaman, maunawaan kung gaano kagalit ang Diyos sa kasalanan. Kailangan natin yung ma-realize kung gaano niya ka-hate yung kasalanan. Na to the point na handa niyang patayin, handa niyang lipulin yung isang bansa dahil sa galit niya sa kasalanan. Yun po yung mababasa natin sa Exodus, di ba? Kung paano nila sinakop yung mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Alam po natin yung story ng Sodom at Gomorrah, di ba? Kung paano yun tinupok ng Diyos sa apoy. So doon ipinakita ng Diyos kung gaano siya kagalit sa kasalanan. So, ginawa niya yun para ma-realize natin kung gaano siya kagalit sa kasalanan. Yun, kaya niya ginawa yun. Pero hindi ibig sabihin na mas mabuti tayong tao kaysa sa mga tao na yun. Hindi po. So, dun lang niya pinakita sa moment na yun kung gaano siya kagalit sa kasalanan. Para tayo maging aware doon. Without the law, kung wala yung batas ng Diyos, people could go sin and perish without knowing why. Kung wala yung batas ng Diyos, mamamatay ka, mapupunta ka sa impyerno na hindi mo alam kung bakit. Diba? Hindi mo alam, bakit ako naririto? So nagbigay ang batas ng Diyos, ng law, para malaman mo, maging aware ka, ay nagkasala pala ako dito. So pag namatay pala ako, impyerno ako. Ito pala yung dahilan kung bakit samot-samri yung mga nangyayaring kamalasan sa buhay ko. Ito pala yung nangyayari, bakit nagkakasakit yung pamilya ko, bakit namatay ng aksidente yung yung sino mang kamag-anak ko, bakit kaya nangyayari yun sa kanila? Hindi mo alam kasi hindi mo alam yung law, hindi mo alam yung batas ng Diyos na nagko-condemn sa mga bagay na yun, sa mga tao na yun, na nagiging dahilan ng kanilang kamatayan. Maraming namamatay without knowing that they are sinner. Di ba po? Kaya nagbigay ang batas ng Diyos. Kaya kailangan natin aralin yung batas ng Diyos. Mapaparusahan ka pag nagmamaneho ka ng motor na hindi mo alam batas ng motor. O batas ng nakasaad sa traffic o sa LTO, di ba? Na bawal kang magmaneho ng walang helmet. Bawal kang magmaneho ng nakachinelas, di ba? Makukulong ka whether alam mo yung batas o hindi, makukulong ka. Kaya mas maganda, alam mo yung batas para maagapan mo kung ano mang pwedeng mangyari sa'yo, makulong ka, hindi mangyari. Diba maagapan mo yung mga bagay na pwedeng mangyari. So kaya nagbigay ng batas ng Diyos at binigay ng Diyos yung batas niya para malaman natin na tayo ay nagkasala sa Kanya. At yun yung magbibigay sa atin, ay yung maglilid sa atin sa Kanyang grasya. Kasi aanhin mo yung grasya ng Diyos, hindi mo alam na nagkasala ka. Diba? So yun yung maglilid sa atin, magkukonvict sa atin na tayo nagkasala. Tayo ay namatay sa kasalanan. So ano ang pagkakaalam natin sa kamatayan na iba? Akala natin pagka di na humihinga yan, di na tumuitubok yung puso niyan, patay na yan. So ito po yung pinagkaiba ng ating pong paniniwala. Para sa Diyos, para sa Diyos, ang kamatayan is
kawalan ng fellowship sa Kanya. Yung nawala yung fellowship mo kay Lord, patay ka na. Yan. Paano natin nalaman yun? Yung si Adan at Eva, sinabi ng Diyos sa kanila, pag kinain mo tong prutas na to, etong forbidden fruit na to, prutas ng kaalaman, ng mali at masama, mamamatay ka. Namatay ba sila? Nawalan ba sila ng hininga? Hindi. Ang wala sa kanila, yung fellowship nila kay Lord. Before, every week, nakikita sila ni Lord, nagmi-meet sila, nagde-date sila ni Lord. Tinuturuan siya ni Lord. Di ba? So, grabe yung fellowship nila. Pero nung kinain niya yun, namatay yung kanilang fellowship. Ayun yung kamatayan para sa Diyos. Yung kamatayan para sa Diyos, kawalan ng kanyang presensya, mawawala ka sa presensya niya. Pag nawala ka sa presensya ni Lord, patay ka na. Yung presensya ng Diyos sa panahon ni Adan, ito po yung sumisimbolo sa Eden. Nung nagkasala sila, tinaboy sila sa Eden, sa Garden of Eden. Ibig sabihin, tinaboy sila sa presensya ng Diyos. Dahil yung Eden, nandun yung presensya ng Diyos. Nandun lahat, provision ng Diyos, nandun lahat. Nawala sa kanila yon. Nawalan din sila ng authority. Before dati, submitted sa kanila yung mga hayop. Binigyan si Adan ng kapangyarihan na bigyan ng pangalan yung mga hayop. Alam niyo kung bakit? Kasi pagka pinangalanan mo yung hayop, pag tinawag mo yan, susunod yan sa'yo. Diba? Kung